Ito po, no, basahin na po natin ng isang liham na nagmula po kay Lolo Rudy Escoto ng Santa Cruz, Tarlac City. Mahal namin Dr. Gary C. Naks naman, mahal ko din to kayo. Tanggapin mo ang mataos kong pagbati. Kumusta ka na, Dok? Sana datnan ka ng liham kong ito na ikaw ay nasa mabuting kalagayan at walang mabigat na problema sa buhay. Maraming salamat po. Dok, para sa aming senior citizen, hulog ka ng langit sa amin. Aba, totoo po ba yan? Parang hinulog sa langit. Ibig sabihin, ayaw tanggapin yata yun. At para na rin kaming mayroong anak na doktor. Salamat po kung turing niyo po sa akin ay anak. Well appreciated po yan. Alam mo, Dok, kaming mag-asawa ay kabilang sa libo-libo mong subaybay at di kami pumapalya sa pakikinig sa inyo. Tuwing alas 5 ng hapon, araw ng linggo. Maraming salamat po. Dok, sa kasalukuyan, ang edad ko ay 69 years old na. Ako ay operado sa sakit na prostate noong September 12, 2006. At awa ng pong may kapal, ako ay pinahiram pa ng buhay hanggang sa ngayon. Kaya nga tuwing sasapit ang September 12, 2006, ako'y naluluha sa pasasalamat sa dakilang lumikha sa atin. Yan. Dok, ang problema ko sa ngayon ay ang aking sakit na emphysema. Gumagamit na ako ng Seretide inhaler sa loob ng mahigit na 1 taon na. 2 singhot sa araw at 2 rin sa gabi. Ayan, ibig sabihin 2 pag-puff o bomba, no? Ayan. Pagkaraan noon ay nakakaramdam na ako ng ginhawa at di na ako humihingal. Dok, ang tanong ko sa inyo, wala bang side effect itong Seretide inhaler at ano pang gamot ang pwede mong mairekomenda sa akin dahil sa emphysema? Dok, pakiusap ko lang sa iyo bilang pamasko mo sa akin. Hindi ko nababanggitin po yung inyong request, pero pipilitin ko pong mapagbigyan kayo. Yan. Dok, hanggang dito na lamang. Hintayin namin na mabasahin nyo itong liham na ito. Naway pagpalain ka pa ng poong may kapal, ganun din ang inyong pamilya. Umaasa at nagpapasalamat, Rudy Escoto. Yan, from Santa Cruz, Tarlac City. Yan. So sagutin natin yung tanong ni Lolo Rudy. Kung unang-una pag-usapan natin yung emphysema. Pag sinabi pong emphysema, ito po isang kondisyon na tinatawag na chronic obstructive pulmonary disease. Ang ibig sabihin yan, meron po kayong problema sa baga kung saan na ang inyong baga ay hindi na gumagana ng tama. Ang ating baga, kaliwa at kanan, ay pareho pong ang trabaho niyan ay lumolobo para magkaroon ng hangin. So every time na huminga po tayo, nag-expand po yan. Sa anumang dahilan na nagkaroon kayo ng emphysema, maaari po dahil sa kasisigarilyo nyo nung bata-bata, o maaari naman na hindi kayo naninigarilyo, ngunit may kahinaan talaga ang inyong baga na maaaring sabihin na congenital o pinanganak ng may problema sa baga. Once na meron po kayong emphysema, ito po ay isang kondisyon na tinatawag na irreversible. Ibig sabihin, hindi na natin maibabalik sa ayos o sa normal. So, ang layunin ng mga doktor ay mabigyan kayo ng gamot, maaring iniinom, maari pong ginagamit pambomba tulad nitong binanggit nyo, na ang layunin ay tulungan na manatiling nakabuka ang daanan ng hangin para hindi po kayo kapusin ng paghinga o mahirapang huminga. Ang tanong, ito po bang gamot na ibinibigay sa inyo ay may side effect? O itong gamot na ito ay iinumin habang buhay? Maari pong habang buhay na inumin ang mga gamot na nireseta o yung mga gamot na ginagamit yung pambomba. Nandun na po yung mga nebulizer na tinatawag kung saan nyo po ginagamit na para kayo'y mausukan, o kaya itong mga tinatawag natin inhaler na ibinobomba nyo po sa bibig o minsan sa ilong. Depende kung ano ang inyong problema. Pero sa ngayon po, kung pag-uusapan po natin ano bang side effect na itong gamot na ito,
Ang Seretide naman po ay masasabi nating isa sa mga gamot na pangkaraniwan na binibigay. Pati sa may asthma, yan din ang ibinibigay. Ang pangunahing layunin niyan ay ibuka ang daanan ng hangin. Ang generic name po niyan ay pinagsamang dalawang gamot na tinatawag na fluticasone, which is isang uri ng steroid, at salmeterol, isang uri ng gamot na tinatawag na bronchodilator. Ang mga posibleng epekto o side effect na itong gamot na ito ay ang mga sumusunod. Maaari magkaroon kayo ng mga oral fungal infection, yung parang may mga singaw-singaw, pwedeng ganon. Pwede rin na parang ang dila nyo inamumuti na mga fungal infection din po yan. O kaya pwede naman po na magkaroon kayo ng complaint na pananakit ng ulo, minsan nanginginig ang kalamnan. Ayan na hindi maiiwasan na epekto yung panginginig ng kalamnan sa mga gamot na pampabuka ng daanan ng hangin. Kaya karamihan ng gamot sa asthma, lalo na yung mga salbutamol, may kasamang parang panginginig o medyo bumibilis ang pintig ng puso. Pero pag meron po kayong ganyan naramdaman, dapat bumalik kayo sa doktor para mabawasan ng gamot or mapalitan ng iba na may mababang dosage lamang. Yung iba, maaaring mag-complain ng sakit ng kalamnan o masasakit ang mga buto. Yan ay maaaring mga posibleng epekto nitong nabanggit yung inhaler. May mga pasyente naman ako na ang daing nila, bakit parang palaging nagdadayariya, medyo napapadalas ang pagpunta sa CR, o kaya may parang pamamaos o natutuyo ang lalamunan. Epekto rin po yan ng inhaler na ginagamit nyo. Kung wala naman po kayo na naramdaman itong mga sinabi ko, safe naman pong gamitin yan. Kaysa naman po hirap na hirap kayong huminga, na mas delikado po yung hirap kayong huminga kaysa sa mga posibleng side effect ng gamot na ginagamit nyo. Sana naintindihan nyo po yun. Minsan po, ang isang doktor nahihirapan magbigay ng gamot, bagamat alam namin na posibleng may side effect. Pero kung hindi naman namin bibigay yung gamot, baka naman ikamatay ng pasyente yung hindi namin pagreseta ng gamot. Sana naintindihan nyo po ang ibig kong sabihin. So ang tanong, itutuloy nyo ba yan? Dapat ituloy. Kung may mga naramdaman kayo na nabanggit ko, bumalik kayo sa inyong doktor, magpasangguni, at maaaring bigyan po kayo ng ibang gamot o kaya bigyan kayo ng mga pangkontra doon sa mga posibleng side effect na nabigay niyang gamot. Sana po nasagot ko maigi ang inyong katanungan, Tatay Rudy, at pipilitin ko po matupad yung inyong request. Hindi ko na babanggitin kasi baka maggayahan lahat. Mahirap kasi itong Arnold no? Pag may request na kung pwede mabigyan ng picture mo mahirap yun baka mamaya lahat maghingian ang gastos-gastos naman yan kung magpapadala pa ako ng picture sa lahat ng mga listener natin, no? Hindi, biro lang po pero kung gusto nyo po ako makita picture, kung wala kayong RHTV, bumili kayo ng People's Journal Tonight. Doon sa page 4 meron akong column, nandun yung picture ko. Marami nagsasabi na kamukha ka raw si Jimmy Santos, may nagsasabi rin kamukha ko si Michael B, at may nagsasabi rin na kamukha ko naman si Charlie Davao o kaya si Ricky Davao. Pero para sa akin, ang totoong kamukha ko si Gabi Consumition. Huwag na kayong kumontra, baka naman may kumontra pa dyan Okay? So tulad ng sinabi ko, itong portion ngayon ng harana ni Papa G, medyo naiiba. Kasi po, hindi ko i-dedicate sa mga senior citizen. Itong harana ni Papa G ay buong puso kong inaalay sa mga taong masasama ang loob. Sa rapist, sa mamamatay tao, kidnapper, mga gambling lord. Diyan ko po inaalay itong kantan to. At bibigyan ko kayo ng konting background dun sa aking kakantahin. Noong 1979, ayan, kinanta to ni Rico Puno dyan po sa Tokyo Music Festival noong 1979. At siyang nag-represent sa Pilipinas. At itong kantang to, sa aking mga research, ito pong meaning ng kanta. A song that imparted messages on how an individual could strive to change for the better, on how to gain humility and other human values, on how not to judge others, and on how to struggle against one's own weaknesses. Sa madaling salita, sa Tagalog, itong kantang ito ay para magbigay ng mensahe sa mga tao na tayo ay magbago sa ikabubuti
At dapat tayo po'y may mababang loob. At mayroong mga mahalagang, ano ba yung values? O basta may value sa buhay. At hindi tayo mapanghusga. At itong kantang ito ay sana malabanan natin kung ano man ang ating kahinaan. So, sa harana ni Papa G, para sa mga walang hiya, sa mga taong siraang ulo, hindi po kayo lolo lola, hindi kayo baka kala nyo kayo yun, pero iba sa inyo ganun din. Biro lang, pero totoo. So ito po, para po sa inyo lahat ito. Harana ni Papa G. Papa G. Hanggang sa susunod na linggo, tuwing alas 5 ng hapon, gabay sa kalusugan, kasama Dr. Gary C.